Hi everyone! Welcome back sa aking channel na GTR Math Tutorial at Facebook na RJ Enseñado. So we will discuss another civil service exam word problem. So number 36. So sana napanood nyo na simula number 1. So Gino went to a fruit market with certain amount of money. With this money, he can buy 50 oranges or 40 mangoes. He retains 10% of the money for taxi fare. If he buys 20 mangoes, then how many oranges can he buy? So choices 10, 12, 15, 20, and 25. So alam ko itong problem na ito, nakakita ko na ito sa isang FB group, pero may nag-PM sa akin sa aming, hindi pala PM, nag-send sa GC namin. Ito yung GC namin para sa CSE review. Ayan, sinend sa akin ng isang member, si Miss, ayan, Maria ang name. Okay, so para sa mga gusto nga palang sumali sa aming GC, ito yung GC namin, ayan, CSE review. Meron po akong promo para sa Zoom, 6 sessions ng math tutorial. So 6 sessions ng math tutorials via Zoom. So ito yung nasa GC ko, ito yung mga nag-avail. So 6 sessions gaganapin po yan sa February 5, 12, 19, 20, 26, 27. So 4 na Monday yan at 2 Tuesday. So 6 to 8 p.m. po yan. Okay, so free lang po yung tutorial. Ang naniningil lang ako 20 pesos para kasi sa Zoom subscription. So may bayad kasi yung Zoom subscription. Mag-a-avail ako for 1 month. Tapos hanggang 500 participants lang. So as of now, meron na akong 2 GC. So mga 300 plus na. 500 participants lang ang kaya nung i-avail ko na Zoom. Kaya join na po kayo dahil 300 plus na po yung members ko. So sa February 5 po tayo mag-i-start. So grab nyo na yung opportunity habang 20 pesos pa lang ito. At baka sa susunod, hindi na 20 pesos. So ito na yung chance nyo na makapag-review. I-discuss po natin halos lahat ng mga kailangan nyong malaman dito para sa civil service. So meron tayo dito, Session 1, integers, decimal, PEMDAS, divisibility. Session 2, fractions, 3%. Session 4, ratio and proportion. Session 5, statistics and probability. And then Session 6, word problems. Ayan, so napakarami po niyang mga i-discuss ko para sa 20 pesos lamang. Okay, so sagutan na natin ang ating problem. So, ayan, Gino went to a fruit market with certain amount of money. So certain amount of money, hindi natin alam. So mag-a-assign lang tayo dito kahit magkano pwede nating i-assign. With his money, he can buy 50 oranges or 40 mangoes. He retains 10% of the money for taxi fare. If he buys 20 mangoes, then how many oranges can he buy? So hindi natin alam ang amount ng money niya. Mag-a-assign lang tayo dito kahit magkano. And then alam lang natin ang kaya niyang bilhin ay 50 oranges or 40 mangoes. So ibig sabihin makakabuo tayo ng equation dyan. O mag-assign ako ng variable para sa price ng oranges at mango. Yung first letter na lang, pero itong orange X ang gagamitin ko. Kasi ang hirap pag letter O, baka mapagkamalang 0. So yung mangoes, letter M ang gagamitin ko. Okay, so yan ang gamitin nating variable. 50 oranges daw or 40 mangoes. So ang equation natin magiging 50x equals 40m. So ngayon, kunin natin ang ratio ng mangoes to orange. So mangoes to orange, i-divide natin both sides by x. So itong x pupunta dito. Divide natin both sides by x. Tapos si 40 naman, i-divide natin both sides by 40. Kaya si 40 mapapapunta dito. So therefore, magiging siyang 50 over 40 is equal to m over x. Okay, so tapos i-lowest term natin. 50 is to 40, divide both by 10 or simply cancel the 0. So therefore, ang ratio ng mango to orange ay 5 is to 4. Mas mura ayan, so orange, lagay natin dito, orange na ang gamitin natin. Ang ratio ng price ni orange to mango ay, itong orange natin, x ay 4 is to 5. Okay? So, ang price ni orange at mango ratio na 4 is to 5. Pwedeng 4 pesos, pwedeng 5 pesos, pwedeng 40 pesos, pwedeng 50 pesos. Okay? So, yan yung price. Pero, syempre, ang gagamitin natin, yung pinakamadali, ang gamitin na natin na price ni orange ay 4, ang price ni mango ay 5 pesos. So, tapos, mag-assign tayo ng
kung magkano yung pera. Amount of money, hindi natin alam. So, ang i-assign na natin, yung multiples na nitong 4 and 5. So, i-assign na natin itong money 4 times 5. Pwedeng 20, pwede rin 200. So yung makatotohanan tayo, 200 na lang. Again, itong amount of money, kayo ang bahala dyan. Kayo ang bahalang mag-assign dyan sa amount of money. So, in-assign ko 200 kasi 4 times 5, 20. Dinagdagan ko na 0 para makatotohanan. 4 times, yan, 200 yung i-assign natin. So kung 200 yung pera, makakabili daw siya ng 50 oranges or 40 mangoes. Kasi 50 times 4, that is equal to 200. Okay? So kaya 200 na yung ginamit ko. Tapos 40 times 5 equal din yan sa 200. So 50 times 4 equal siya sa 40 times 5 equal sa 200 parehas. Kaya ang i-assign ko na ay 200 pesos. So ngayon, buuin na natin ang equation. Pero bago pala yon, yung pera natin na 200 pesos, bawasan natin ng 10% para sa taxi fare. So ito yung total na pera niya, 200. Para sa taxi ay 10%. Ano ba ang 10% of 200? So 10% of 200, 10% of 200 is equal to 20. Kasi yung 200, pag 10%, i-move lang natin yung decimal point natin. Yung 200, dito yung decimal point. Move lang ng isa, kaya equal siya sa 20. So ano yung money left? Ano yung money left para sa food? So money left para sa food, para sa fruits, 200 minus 20, meron tayong 180 na natitira. So ngayon, buuin na natin ang equation. Sabi sa natitirang pera niya, kinuha natin yung 10% para sa taxi fare, makakabili siya ng 20 mangoes. So ang equation natin, 20 mangoes, ano ba ang price ng mango? Ang price ng mango ay 5. So 20 times 5 plus how many oranges can he buy? How many oranges? Ang price ng orange ay 4. How many oranges? So x ang ginamit nating variable kay orange. Mahirap kasi pag letter O, kaya x na lang equals sa pera niya na 180. Okay? Just solve for x. Solve for x. So 20 times 5, that is equal to 100 plus 4x equals 180. Subtract 100 to both sides. Subtract 100 to both sides. So cancel out. So we have 4x is equal to 180 minus 100. That is equal to 80. And then last step, divide both sides by 4. So therefore, the value of x is 80 divided by 4. That is 20. So makakabili siya ng 20 oranges sa pera na natira. Okay? So that's it. So thank you for watching. I hope nagustuhan nyo explanation ko para sa word problem na kagaya nito. So para sa mas marami pang mga math problem para sa civil service exam review ay dito lang kayo sa channel ko, at sa mga ngayon pa lang, huwag kakalimutang mag-subscribe sa YouTube at i-follow nyo ako sa Facebook, RJ Enseñado. So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.